Okay, aralin natin to, the importance of the church. Dati na-preach ko na yan kung nandun pa tayo sa apartment. Pero ngayon ay mas maganda, pwede tayong question and answer, no? Punta natin yung Ephesians 5:25. Ephesians chapter 5 verse 25. Kung kayo po ay may Bible, paki-share lang po, lalo na sa ating bisita. Meron tayong bisita pala, maaga pa siya sa mga kapatiran natin, si Maria Teresa de Sales ba to? Okay. Kasi saan pa sa Pilipinas? Caloocan po. Okay, Manila namin sa Manila, malapit. Okay, welcome sa kay Teresa, welcome sa mga kapatiran. Mag-Sunday school tayo, no? The importance of the church. Bakit mahalaga ang simbahan? Kapatid, sa iba, ang simbahan ay mahalaga dahil yun ang nagliligtas. Pero sa atin, inuunahan ko na kayo, no? Hindi nakakapagligtas ang simbahan. No? Kasi hindi naman simbahan ang ipinako sa krus eh. Kahit maging miyembro kayo ng Baptist Church nga mismo, hindi guarantee na save kayo, no? Meron nga Baptist na apostle pa hindi naligtas eh, si Judas yun. Pag inaral nyo sa Bible, no? Nabaptize siya, miyembro siya ng simbahan, apostoles siya ng Panginoon, pero napunta siya sa kapahamakan, no? Kaya lang, pag ligtas na tayo, doon na magkakaroon ng kahalagahan ng simbahan, no? So sa ating outline, may katanungan dito, why is the church important? Kasi kailangan natin i-emphasize ito eh. Pag hindi natin i-emphasize ito, hindi natin susuportahan ang simbahan na ito. No? Tandaan nyo, naka-first anniversary na tayo. Ang mission conference para natin, actually dapat ay pang-apat na. No? Next year, pang-5 na. Alam nyo mga kapatid, 52 Sundays lang ang isang taon. Naka-3 Sunday na tayo ngayon after anniversary. No? So ibig sabihin, 49 Sundays na lang. 49 weeks na lang ay anniversary na naman. So, pero mas maganda na maunawaan natin. How do we measure the importance of an organization? No? Paano mo ba susukatin ang kahalagahan ng isang organization? By the way, ito, unahan ko na kagad kayo, no? Ang simbahan, ito ang tanging organisasyon na tinatag ng Diyos. Lahat ng organisasyon sa mundo ay tinatag ng tao yan, no? Kunwari, Boy Scout of the Philippines, ano pa, maraming organisasyon, Lions Club, no? Maraming organisasyon na tao lang ang nagtatag. Pati nga reliyon eh, may mga reliyon na tao ang nagtatag. Pero ang simbahan, yan ang isa-isang organisasyon na tinatag mismo ng Panginoong Jesucristo. Kami makita natin, no? So ito na, paano natin susukatin ang kahalagaan ng simbahan? May 3 tanong lang tayo. No? Una, sino bang nagtatag nito? So kapag may mga organization ng kapatid, minsan mag-join ka, depende kung sino yung di ba? Welcome po. Welcome mga panahuli natin. Amen. Meron tayo mga visitors. Sino yung mga bisita ni Brother Randy? Thank you. Sila yan, bigyan nyo sila ng pwesto. Sasama na lang tayo pa na bless. Hindi, sige, sa unahan. Ano nyo sila, bigyan nyo lang ng upuan. Yan. Welcome po. Sa Sunday school muna tayo. Okay. Salamat. Okay, tuloy po natin. Bigyan nyo ng kopya ng ating lesson para nakikita nila. Kung may kopya pa po. Okay, so ito po ang tawag muna natin dito para sa mga bisita natin. No? Sunday school muna, hindi pa po ito yung pinaka-main worship. Mamayang 11:15 po siguro tayo. Kasi nalipo kami na magsimula. No? Okay. Una-una, susukatin mo ang isang organisasyon kung sino yung nagtayo. So marami pong organisasyon sa mundo na titignan mo, kunwari, ang Red Cross, no? International Red Cross. Minsan tinitignan kung sino yung nagtatag, no? Na tao. Ngayon, kung yung tao ay maganda yung reputasyon, minsan hihikayat kang mag-join. Pero nakakalungkot lang sa mga human organization, tinatag ng tao, tapos mamamatay yung nagtatag. No? Minsan maganda yung motibo nung nagsimula, pero yung kasunod, minsan nagkakaproblema na. Kaya maraming organisasyon, mga kapatid, kahit mga negosyo kahit mga kumpanya tatatag ng isang magaling na tao, tapos walang makakapagpatuloy, no? Pero ang Panginoon, kaya maganda ang simbahan, makikayo, Panginoon Jesucristo. Siya'y anak ng Diyos, bagamat namatay, kailangan lang siya mamatay para tubusin ang kasalanan, pero nabuhay siya muli. So ngayon, buhay na buhay yung founder natin, no? Yung founder ng simbahan na inaaral natin. Ang sabi ng Matthew 16:18, punta tayo doon. Matthew chapter 16,
verse 18, sikat na talata to, marami ang nagtiklay. Pero ayahan natin ang salita ng Diyos ang magdikta, no? Kung sino talaga ang Okay, sabi ng Matthew 16:18, pakishare lang sa mga bisita natin. And I say also unto thee, kung red letter po ang Bible nyo, nakapula yan, nakasulat sa pula, ibig sabihin si Jesus Christ ang nagsasalita. Thou art Peter, kausap niya si Apostle Pedro, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So merong organisasyon na tinatagang Panginoon nung siya'y nandito sa lupa. Ang panahon na yan ay 33 AD. Nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, nabuhay lang siya hanggang 33 years old. Tapos bago siya namatay, actually nung nagsisimula pa lang siya sa ministry niya na 3 taon yun, siya ay nagtatag ng kanyang simbahan. Mga kapatid, imagine niyo, no? Ang Panginoon ay nagtatawang tao, ang alam ng marami kaya siya nagtatawang tao para tubusin ang kasalanan. Tama naman yun. Isa sa layunin niya yun yung itubusin ang kasalanan natin. Pero pangalawa mga kapatid, habang nabubuhay siya dito, may tinayo siyang organisasyon. Hindi natin kayang tanggihan yan, no? Ayan na yan. Sabi niya, sinasabi ko na ikaw ay Pedro, pero sa ibabaw ng batong ito. Ang bato ron hindi si Pedro. Again, may mga reliyon na kiniklaim na si Pedro ang pasimula ng simbahan. Hindi. Si Kristo po. Kasi pag si Pedro, magkakaproblema tayo. Namatay na si Pedro. Okay? Ang samantalang si Kristo, namatay pa samantala. Ilang araw lang namatay ang Panginoon? 3 days lang. Hindi nga 1 year eh. Okay? After 3 days, nabuhay siya. So, siya na yun, mga kapatid. No? Siya na ngayon yung tinatawag nating founder, no? Ng simbahan. Ano sabi niya? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. No? Sa Tagalog, iglesia. Pero, nataon lang na pag tinagamit mo talaga, alam mo bakit iglesia? Sa Griego kasi, ang Greek word nito, tandaan nyo, New Testament, sinulat yan sa Griego. No? Sa Greek na salita. Ngayon mga kapatid, makikita natin na ang sabi niya, I will build my church. Pag ginagala mo yung church doon, ang Greek word niya, ecclesia. Ecclesia, no? Pag tinagalog mo yun, iglesia, o sa atin, yung isang kahulugan ng iglesia ay simbahan. Pero minsan kasi ang simbahan, nagre-refer siya sa building. Ang tinayo ng Panginoon, hindi building eh. Ang ibig sabihin talaga ng simbahan, ecclesia, meaning assembly. Ang pinakamalapit na English na salita, assembly. Ano? Or congregation. Ang ibig sabihin ng congregation, tao na naniwala kay Kristo at binautismuhan sa tamang paraan at saka niya inipon. Yun ang church talaga. Kaya tayo, simbahan tayo, kahit wala tayo sa building na to. No? Kahit, di ba, ang Panginoon, minsan nagagather sila sa bundok, minsan sa tabi ng dagat, simbahan ang tawag doon. No? Pero, so mga kapatid, yun ang sinasabi niya na sa ibabaw ng batong ito. Ang bato ro, kung babalik kayo sa verse 16, sino ba yung bato? Ang sabi ng verse 16, kasi tinanong yung mga lagad niya, sino na ako sa pagkakilala niyo? Eh, ang spokesman nila si Pedro. Sabi ni Pedro sa verse 16, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Nung makilala na si Kristo na siya talaga yung anak ng Diyos, sabi niya, since kilala niyo na ako, sa ibabaw ng batong ito. Actually, kung ilalarawan natin yung pag-uusap, hindi niya sinabing, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong yan, hindi niya sinabing batong yan eh. Ang nakalagay, sa ibabaw ng batong ito, actually yung Pedro, bato rin. Pag kinaran niya, pag alam kayo sa Griego, pero bato na maliit. Alam yung people, parang kasilaki ng Jolen. Pero yung tinutukoy niyang rock dito na Petra, sa Griego kasi Petra eh. Yung bato, yung rock, yun ay gabundok na bato. Kung nakapunta na kayo sa Jordan, merong tourist site doon na Petra ang tawag. Eh, talagang bato talaga siya. Na kung saan inukit, ginawa ng mga kwarto-kwarto. Okay? So I believe yun ang re-repair ng Panginoon na ang bato, si Kristo. So bagamat ikaw ay Pedro, pero sinasabi ko sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking, kaya nga kanya eh. Hindi kay Pedro, hindi kay Ed, hindi kay Darwin, ano? Hindi kung sino mang tao. Sa ibabaw ng bato na si Kristo. Now, sino si Kristo? Siya anak ng Diyos, pero pangalawa, sinabi rito, siya rin yung Misaya. Ibig sabihin ng Misaya, sugo. So, sa kanya talaga itinayo at siya ang nagtayo ng simbahan. So, bakit mahalaga simbahan? Kasi napakahalaga na nagtayo dito eh. Meron pa bang mas hihigit kay Kristo? Wala na.
Kasi siya'y anak ng Diyos, siya'y sugo, no? Siya'y Panginoon. Wala nang higit pa sa Panginoon. Maghanap na kayo ng organisasyon na paborito nyo sa mundo, hindi nyo kayang laktawan yung sa Panginoon. Kaya lang, pag hindi na ituro, yun nga, katulad ngayon, no? Kunwari Sunday ngayon, supposed to be plano ng Diyos ang mga anak niya nasa gawain niya, no? Nasa simbahan. Pero pag hindi na ituro to, least priority yan eh. Minsan pupunta lang natin ng simbahan pag birthday, no? O kapag special occasion, pero dapat weekly yan. Weekly talaga mga kapatid. So the church was built by the greatest person. Wala nang iba pa. Jesus is the greatest person. The Lord Jesus Christ, He is God, He is Creator. Pag inaral mo talaga, siya yung manlilikha, no? Pero nagkatawang tao, yung kagandahan, ano? Tapos naging tagapagligtas at Panginoon. Wala na. I hope, din pa lang sa unang dahilan natin ba't mahalaga ang simbahan, ay makumbinsi na tayo. Saka isa pa, ba't may tatayo yan kung walang gagawin? No? May gagawin yan. Hindi magliligtas ha, inuunahan ko na kayo. Bagamat in-emphasize natin na may simbahang tinayo ang Panginoon, pero hindi yun magliligtas yung simbahan. Doon dadali ng Panginoon yung mga iniligtas niya. Pero tagapagligtas si Kristo. Okay? So mga kapatid, yun po yung unang dahilan. Tapos, ba't niya sinabi sa dulo yung verse 18? Pag naitayo ko ng simbahan ko, the gates of hell shall not prevail against it kasi merong gagawin yan. Mamaya na natin aralin yun. No? May gagawin na simbahan, pero ahadlangan siya ni Satanas. Kaya nga sinabi niya, yung mga tarangkahan o gate ni Satanas, hindi niya pwedeng hadlangan. May gagawin. Ang ibig sabihin, papasukin ng simbahan yung teritoryo ni Satanas. Ano ba yung teritoryo ni Satanas? Yung buong mundo, teritoryo ni Satanas yan. Pag inaral niyo po sa Bible. Kasi original, inilikha ng Diyos, pero inagaw ni Satanas. Ang original po mga agaw si Satanas eh. Okay? Di ba? Kaya Adan pala, sabi ng Diyos, okay, nilikha kita para sumamba, pwede mong kainin lahat yan, huwag lang yung isa. Pero tinukso niya na agad to, no? At ang nanalo doon si Satanas. Pero pansamantala yun, for a short period. Kaya nga, biglang nagplano ng Diyos na dahil sa nawala sa kanya yung kanyang nilikha, naging nasa panig ni Satanas, babawiin niya. Ang tawag doon merong pelikula ganyan, the kingdom strikes back. No? Babawiin niya isa-isa. Ang pagbawi ng Panginoon, isa-isa yan. Halimbawa ako, nung ako hindi pa na-born again, nung hindi pa ako nagsisi sa kasalanan ko, nasa teritoryo ko ni Satanas, hindi ko alam yun. Kaya kailangan may mangaral ng salita ng Diyos eh. Kasi pag wala nangangaral, hindi ano ng tao. No? Ang assumption ng tao, anak siya ng Diyos. Yun ang masama. Ina-assume mo na anak ka ng Diyos, pag namatay ka, hindi ka pala pupunta sa langit. At wala ka na magagawa pag patay ka na. Kaya nga, doon ang galing mo masabi hanggat buhay, may pag-asa. Gano'n mang kasama ang tao, hanggat buhay siya, may pag-asa siyang maligtas. Ibig sabihin ng maligtas, may pag-asa siyang hindi tumuloy sa impyerno. Tanda niya, lahat tayo by default papunta sa impyerno. Kung ang tanong Pastor, ano itong gagawin ko para mapunta ako sa impyerno? Wala ka nang gagawin. Papunta lahat tayo dyan. No? Ang tanong, anong gagawin ko para hindi ako mapunta ron? Yun ang salvation. No? Ang gawin mo, magsisi ka sa kasalanan mo. Yun ang mensahe ng Panginoon. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi tayo. Pangalawa, kilalanin mo yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. No? So, ano sabi niya? Sabi niya, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ano gagawin mo sa Son ng Diyos, sa anak ng Diyos? Whosoever believeth in Him, kay Kristo, should not perish. Hindi sinabing whoever joined the church, walang ganon. Hindi ka mag-join sa church para maligtas. Maniwala ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Pero pag ligtas ka na, at buhay ka pa, may plano sa iyo ang Diyos. Gusto kanyang palaguin, gusto kanyang gamitin, ang gagawin mo ngayon ay mag-join ka sa simbahan niya. Pero pag ligtas ka na, may qualification niya, no? Okay, punta tayo sa pangalawa. Ano ang presyo? What price paid to build it? Ano ang presyong tinayo niya para ano binayad niya para itayo ito? Alam niyo yung mga organization, kahit na magtayo ka ng negosyo, especially sa Pilipinas o sa ibang bansa, ewan ko dito sa Armenia, no? Merong tinatawag na capital. Merong pera na, kagari, 1 million ang kailangan. Pero hindi lang yun. Pag bangko ang itatayo mo, hindi lang 1 million ang kailangan mo. Kailangan meron kang, may band na tinatawag. Ibig sabihin, dapat may pondo ka na sa gobyerno para pag na-bankrupt ka,
may pambayad dun sa mga customer mo. Ibig sabihin, hindi ka makakatayo ng kumpanya hanggat wala kang puhunan. Pera. No? Pwedeng pera, talento, pagod. No? Marami ka munang invest. Ang capital doon, ano siya? Initial investment. And then, kailangan may pang-sustain ka. Ang Panginoon, ibang klase ang pinambayad niya. Punta tayo sa Acts 20. Acts chapter 20. Para itayo niya ang simbahan niya, ano ang kailangan niyang gawin? No? Okay, Acts chapter 20 verse 28. Kung kayo po ay may kopya ng Biblia o kahit sa mobile, gusto ko po mas tinitignan niyo yung Bible. No? Sabi ni Pablo, Acts 20:28, take heed therefore unto yourselves. Kaya kausap niya rito yung mga pastor. No? And to all the flock. Ang bawat pastor may kawan. Ibig sabihin yung simbahan. Over the which the Holy Ghost at made you overseers. Tandaan niyo, ang pastor po ay katiwala lang. Ang tunay na shepherd natin, Jesus Christ. Ang pastor po, under shepherd. No? Pero, ang trabaho ng under shepherd, overseers. Parang manager. Parang superintendent. Pero may pakalawang trabaho ng pastor, to feed the church of God. Pakainin. Ang trabaho namin, magturo. Yan ang pagkain natin sa espiritu. No? Kaya, pag-pray yung pastor, no? Minsan, merong si pastor, pastor pa naman, hindi ako pinautang. Si pastor, hindi ako tinulungan, no? Well, pwede kang tulungan kung may pantulong siya, pero ang pinaka-main na trabaho niya, magpakain. Hindi nga po yung paglilinis pero pagka wala pa ang maglilinis, gagawin niya lahat yan. So, ang leader, gagawin niya muna yan, no? Pero ang main na trabaho niya talaga, magtuturo. At saka mag-oversight, no? Pero hindi yun ang purpose natin. Sabi, to feed the church of God, simbahan ng Panginoon, ha? Anong ginawa niya sa simbahan niya? Which he had purchased with his own blood. Tinubos niya o binili niya ng sarili niyang dugo. Mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon ay binili niya ng sarili niyang dugo. Bakit sarili niyang dugo? Kasi namatay siya sa krus para maligtas ang tao. Bakit? Kasi ang ligtas lang ang pwedeng maging miyembro ng simbahan. Tandaan niyo, kahit nagbibinyag tayo, pag ikaw hindi pa safe, walang kwenta yung baptism mo. Ang qualification kasi sa baptism, kailangan born again ka na, nakana ng Diyos, at saka naunawa mo bakit ang magpapabaptize. Kaya ang baptism hindi pwede yung sa bata Ang bata kasi wala pa siya sa sapat na isip, hindi niya naunawaan. Tayo sa kinagisnan natin, bata pa tayo, bininyagan na tayo, hindi natin alam yun. Okay? At saka hindi ka paligtas noon. Ang padulong nga si Jesus Christ Si Jesus Christ nagpabaptize sa 30 years old siya. So kung talagang siya yung perfect pattern ng pagsunod sa Diyos, dapat bata pa lang si Jesus nagpabinyag na hindi. Naghintay siya ng 30 years. Anak na ng Diyos yun, perfect na yun. Huwag mo sabihin, siguro nung bata siya, hindi pa siya perfect. Hindi, si Kristo, nung pinanganak, perfect. At wala talaga nagawang kasalanan niya. Pero ba't siya naghintay ng 30 years? Pattern yun, pattern, no? Okay, another verse, Ephesians 5:25. Ano ba yung pinambayad ng Panginoon para tayo matulog? Hanggang dito lang tayo sa point number 2, no? Ang sabi ng Ephesians 5:25, kung kayo ay may kopya, sabi niya, husbands, sa mga may asawa to, love your wives, even as Christ loved the church. Biro nyo, yun yung sinasabi ko sa inyo Pagka hindi ka mananampalataya, mahal ka na ng Diyos. Kasi nakalagay sa John 3:16, for God so loved the world. Kasama yung mga hindi mananampalataya doon. Ibig sabihin ng word, lahat ng tao. Pag tinanggap mo si Kristo, born again ka, anak ka na ng Diyos, mas doble ka niyang mahal kasi anak ka na niya. Anak ka na niya, pumasok ka pa sa simbahan niya, 3 beses ka niyang mamahalin. Nakuha niya mga kapatid. Kaya yung iba, ayaw maging member sa simbahan. Well, bahala ka, pero ang tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Sabi niyo, mahal niya ang simbahan, at dahil mahal niya ang ginawa niya, He gave Himself for it. Biro mo isang organisasyon na ibinigay ni Kristo mismo yung buhay niya alang-alang sa simbahan, nasasabihin mo, baliwala. O kaya sasabihin mo, hindi ako mag-join dyan. O kaya yung masama, ganyan pala yung simbahan ng Panginoon. Sasabihin mo, kinamatay ni Kristo yan. Although yung miyembro dyan, hindi perfect, pero huwag mong sasabihin na ganun pala yung simbahan na yan. Alam niyo ba ang simbahan, kaya hindi nag-asawa si Kristo sa mundo? Pakakasalan niya ang simbahan. Medyo malalim na doktrina yun, no? Pagdating sa namin, magpapakasal ang Panginoon. May ganun doktrina, kaya lang hindi pa natin pwedeng talakayin, no?
Ang pakakasalan niya, simbahan, ang tingin niya sa simbahan, isang ano lang siya, organisasyon siya eh. Kaya nga, bride of Christ ang tawag sa simbahan. So biro mo, pag nasa langit ka at miyembro ka ng simbahan niya rito, pagdating sa langit, ikakasal ka sa Panginoon. Pero kung hindi ka miyembro sa simbahan niya, pupunta ka rin sa langit, pero hindi ka kasama sa ikakasal. Parang guess ka lang, parang meron ka lang doon sa langit. Mas maganda na nasa langit ka ng akin lang, ikakasal ka pa sa Panginoon. May mga ganun punto yan, mga kapatid, lalo na pag inaral natin yan. No? Sabi niya, He gave Himself for it. Okay? Tingnan niyo sa meron pang verse dyan na sasabihin niya na talagang verse 31. Yan in Ephesians, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery. Mystery yan. But I speak concerning Christ and the church. Habang tinuturo ni Kristo yung relasyon ng asawang lalaki sa asawang babae, para sinasabi niya, actually, ang padron niyan si Kristo. No? Kasi ikakasal siya sa langit. Medyo lumalalim tayo. Punta tayo sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1, verse 18. Hanggang dito lang tayo, mga kapatid. Baka may mga katanungan kayo. 1 Peter 1:18. Ito pa yung pinambayad ni Kristo para maitayo ang kanyang simbahan. No? Ang sabi ng 1 Peter 1:18, 1 Peter 1:18, for as much as you know that you were not redeemed, hindi tayo tinubos with corruptible things. Hindi yung mga bagay na nasisira, no? As silver and gold. Biro mo, sa mundo, pinakamahalaga na yung silver at saka gold. Ang sabi ni Pedro, higit pa sa halaga ng ginto at pilak, ang pinantubos sa atin from your vain conversation. Isa ng vain conversation, yung buhay natin na makasalanan dati, no? Received by tradition from your fathers, na mamana natin yan. Ano ang pinantubos? Verse 19, but with the precious blood of Christ. Kita nyo? Ang pinantubos sa atin, precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So mga kapatid, sana huwag nating baliwalay ng simbahan. Ano? Hindi ito nagliligtas, pero pag ligtas ka, kailangan mo ng simbahan. Kasi nga, ito yung, alam niyo yung simbahan, pag inaral nyo na yung function niya, unang function niya, pag Kristiyano ka, yan na yung eskwelahan din. Yan na yung magtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Kasi baby ka eh. Pag born again ka, bagong panganak ka, kailangan mo ng gatas. Ano ba yung gatas? Bible. Sabi ng Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. So, ang Bible din ang tinapay ng Espiritu. No? Yan din ang karne. So, saan ka kakain? No? Dito nga, kasi sabi niya ang Panginoon, meron siyang tinawag na pastor para pakainin ng tupa. So, kailangan ng Kristiyano ang simbahan para lumago ka. Ano pa? Kailangan ng Kristiyano ang simbahan para makapaglingkod ka sa Diyos. Kasi alam mo, may talento ka. Saan mo gagamitin yung talento mo ng pagkanta? Sa karaoke, sa bar. No? Kapag may talento ka, gamitin mo yan sa simbahan para maluwalhati mo ang Panginoon. No? Kung ano man yung talento mo. Okay, so meron pang verse. Tingnan niyo yung 1 Corinthians 6:19. Nandiyan sa bandang baba yan. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Karagdagang verse ito. Nandiyan na rin sa lesson, pero mas maganda mabasa natin mismo yung verse. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Ang sabi ni Pablo, 6:19, what? Know ye not that your body, yung katawan natin, is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Pag Kristiyano ka na, hindi na natin pag-aari yung buhay natin. Kasi dati, alipin tayo ni Satanas, hindi natin alam yun. Dati, ang ama natin si Satanas. Sinabi ng Bible yun, ye are of your father, the devil. Kaya kailangan ka ma-born again para maging anak ng Diyos. Ngayon, pag naging anak ka ng Diyos, hindi mo na pag-aari yung sarili mo kasi tinubos na tayo. Di ba nakalagay dyan? Your body is the temple of the Holy Ghost. Ang banal espiritu na nakatira dyan. Which ye have of God. Kaya ka nagkaroon ng banal espiritu nung tinanggap mo si Kristo. Di ba bago mo tanggapin si Kristo, magsisisi ka sa kasalanan mo? So mawawala na yung kasalanan mo ngayon. Dahil malinis ka na, pwede na tumira yung banal na espiritu. Pag tumira kayo ng banal na espiritu, nalulungkot siya pag nakakagawa tayo ng kasalanan. Tandaan niyo kahit born again ka, mali yung turo na Pag born again ka, hindi ka na nagkakasala, mali yun.
Mali yun. Kasi kahit born again ka, nandito ka pa rin sa katawan na makasalanan. Ang binayaran ni Kristo, yung kabayaran ng kasalanan mo, yung impyerno. Hindi ka natutuloy doon. Pero yung pagiging makasalanan mo, nandiyan pa rin. Ang pagkakaiba lang sa born again, may pumasok na bagong pagkatao. Tawag din new nature. Ano na yun? Yung Holy Spirit na yun. At yun yung nagpapabago sa'yo, no? Kaya lang may labanan yan. O, tingnan natin verse 20 ngayon. For ye are bought with a price. Binili ka na eh. Binili ka ni Kristo, no? Anong pinabayad niya? Sabi kanina sa 1 Peter, yung precious blood niya. Ngayon binili ka na niya, anong gagawin mo dapat? Therefore, glorify God in your body. Ngayon natin papurihan ng Panginoon, no? Sa kanyang katawan, no? Sa ating katawan. And in your spirit, which are God's. Biro mo dalawang pag-aari na ng Diyos, katawan mo, espiritu mo, sa Kanya na. Okay? So mga kapatid, alam niyo ang Bible, love story talaga to eh. Love story talaga to, no? Naghahanap kayo ng forever na love story, nasa Bible eh. Kasi unang-una, mahal ng Diyos yung tao, nilikha niya. Tapos ang ginawa ng tao, nagtaksil siya sa Diyos, no? Nakipagkalabuyo siya kay Satanas. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kaya naman niyang gawin sana na, bahala ka, punta ka sa impyerno. Binarningan na kita, ginawa mo ba eh. Pero ano sabi, for God so loved the world, kaya niya nahabol. At ang ginawa niya muna, binayaran niya muna, so bayad na yan, 2,000 years ago, pero hindi pa alam ng tao. Bakit hindi alam ng tao? Tinatago ni Satanas yan. Kaya nga nakalagay kanina, the gates of hell, yan yung hell eh. Napako na nga si Kristo para maligtas ang tao, pero binibigyan niya ng gate. Ano yung gate? Sa mata? No, binubulag niya yung mga tao. Kaya hindi nila naunawaan ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see like the God. Bakit? Kasi sarado yung mata. Patay yung espiritu ng tao hindi born again. No? Ngayon kapag na-born again naman, nabayaran na yung kasalanan, binigyan ka niya ng espiritu, kaya kaya mo nang aralin ng Bible. Kaya ngayon, naaaral natin to, no? Para simple-simple sa atin. So mga kapatid, hanggang dyan lang muna tayo, tuloy na lang natin yung next week, ano? Why was it built? Pero sa madaling paraan, pero i-ano natin yung last time, bakit ito tumayo? Kasi dito natin sasambahin ng Panginoon ng sama-sama. May tinatawag kasi na individual worship, pag-isip mo ng umaga, pag born again ka, pwede kang mag-pray, pwede kang magbasa ng Bible. Pero alam niyo ba, pag kumakain tayo sa bahay, kahit pitso ng ulam natin, hindi ganado pag walang kasabay, ano? Mga kapatid, i-wrap up lang natin, no? Bakit itinayo ang simbahan? Parang yung sinasabi ko kanina sa inyo, sa kainan, kahit tuyo lang ang ulam, pag marami kayo, sarap kumain. So sa pagsamba, pag mag-isa ka, madali kang matalo ni Satanas. Bawa, sumanay kang kada umaga, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, pero may mga umaga na tamad kang gumising. Hindi ka tulad nung may kasama kami, nag-aalala, tara na. Tapos sama-sama kayong kumakanta, no? So, unang layunin ng simbahan, para, ang tawag doon, corporate worship. Corporate worship, para sambahin natin ang sama-sama ng Panginoon. Pangalawa, para aralin natin ang sama-sama ang salita ng Diyos. Kasi wala namang tao na may monopoly ng kaalaman. Kahit na pastor na yan, kahit pinakamatandang pastor, meron siyang hindi alam na alam ng isang baguhan. So kapag sama-sama kayo nag-aaral, kahit sa eskwelahan, exchange of ideas, no? So yan yung expound the Word of God. Pangatlo, dito natin ini-encourage ang bawat isa na lumakad tayo ayon sa plano ng Diyos, no? Christ-likeness. Hindi tayo nagsusumbatan, hindi tayo naghahatulan, kundi kapatid, alam ko na nadi-discourage ka, pero laban lang, no? Yung laban lang, tuloy lang, maglingkod lang tayo sa Panginoon. Pangapat, fellowship. Alam nyo, ang tao, social being tayo. Kaya wag nyo sasabihin, pag may problema kayong mabigat, alam niyo, gusto mo sigaw, leave me alone. Sasabihin niyo, give me a space. Mga kapatid sa Bible, may kinreate ang Panginoon na perfect. Nilagay siya sa perfect environment. Si Adan yun. Anong obserbasyon ng Diyos? It is not good for man to be alone. Anong solusyon ng Diyos? Binigyan niya ng katuwang, asawa. No? So, nasolve nga yung kalungkutan, pero marami na problema din na kasama sa buhay yan. Kasama sa buhay yan, no? Pero huwag na sasabihin mong laki ng problema ko sa kapatid ko, laki ng problema sa asawa ko, makikipaghiwalay na ako.
Well, hindi yun ang solusyon eh. Ang solusyon dyan, aralin mo yung salita ng Diyos. No? Okay, ang panglima, wrap up na tayo. Ang talagang purpose ng simbahan para palaganapin ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng kung ano yung natutunan natin, i-share natin sa iba. Diba? Kasi minsan, tinatamad ka mag-share, pero pag nandito ka, narinig mo yung mensahe, na-challenge ka, mamaya-maya, sinishare mo na yung salita ng Diyos sa iba kasi alam mo, obligasyon mo yun. Sa Bible, libre mong tinanggap, libre mong pamigay. Kapag ka alam mo yung kaligtasan, meron mga ganitong konsepto sa Bible eh. Pag ang isang tao, kunwari, kapamilya mo, kasama mo sa trabaho, ikaw pumunta ka sa langit, yung kasama mo napunta sa impyerno, may sagutin ka ron. May pananagutan ka ron. Sabi ng Panginoon, sisigilin ko yung dugo nung napunta sa impyerno sa kamay nung nakakaalam na pwede niya naman kausapin, hindi niya kinausap. Mga kapatid, tandaan nyo, hindi tayo magliligtas, pero sabihin lang natin kung sino yung tagapagligtas. Ngayon, nasa desisyon na ng tao kung maniniwala sa hindi. Ang problema yung hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. Hindi mo siya sinabihan na kailangan mong tanggapin si Kristo para mapunta ka sa langit. No? So yun lang mga kapatid, I hope next week, gamitin pa natin yan. No? Kung may kopya kayo, dalhin nyo lang. And then, ano natin. So, tayo ay magpatuloy na mga kapatid. Tayo tumayo muna. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Salamat sa mga bagong dating. Kung kayo po yung first timer, magpila po kayo ng ating visitor's card para na ipapanalangin po namin kayo. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa biyaya mo na binigay sa amin na sa araw nito kami po'y nakapag-aral kahit maikling oras about the importance of the local church na nakita naman namin na talagang kasama sa plano ng Diyos. Tinatag mismo ito ng Panginoon Kristo. Tinubos niya at binayaran ng kanyang sariling buhay at dugo. At ito po'y may malaking papel na gagampanan sa mundong ito, sa buhay ng tao. Nawa Panginoon sa mga kapatiran po namin na kasama sa simbahan, lalo po namin pahalagaan ang pagdalo, ang pagsuporta, at pagtataguyod ng iyong gawain. At sa mga panauhin namin nawa ay ma-appreciate din po nila na ang Panginoong Kristo ang tanging tagapagligtas at siya po ang Panginoon ng aming buhay. Panginoon, gabayin mo po ito ng aming gagawin pagsamba, inawal, sapagkat ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno po ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat po.